Din to. Yung susunod, no? Hebreo 4:14-16. Si Jesus ang pinakapunong pari. Tapos may karugtong pa pala yan, 5:1 hanggang 10. 5:1 hanggang 10. Basahin na po natin yung buong aklat. Si Jesus ang pinakapunong pari. Kaya nga, magpakatatag kayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari, ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at ilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa tao, para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at naghahandog para mapatawad ang mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya, tulad ng pagpili kay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis at nang siya'y maging ganap, siya'y naging sanhi upang magkamit ng walang hanggan kaligtasan ang lahat ng masunurin sa kanya. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek.